Mga kapatid, kayo po ay aking inaanyahan na panoorin at pakinggan ang mensahe ng mensahero ng silangan. Mga video na kung saan ay nagbukas ng aking diwa at nasagot ang marami kong katanungan. Masayang bati mga Ophirians, narito naman tayo para sa isa na namang makatotohanang paglilinaw tungkol sa mga katuroang nagbabanggaan. Bago tayo magpatuloy, magbigay lang kami ng konting announcement. Para sa mga nakapila pa sa Joshua Group, pakihintay lamang po ng kunti pang panahon at medyo marami pa ang nakapila, ngunit kayo naman ay tiyak na aabutin. Sa mga pastors na nakipag-meeting na sa atin mula sa iba't ibang sekta, we really thank you for your cooperation and commitment sa ating advocacy. Keep up the good work. Revive natin ang ating biblical heritage as opposed to legions. Slowly but surely. Sa videong ito, lilinawin ng Ophirian Heritage Conservatory kung ano nga ba ang totoo. Ang Mesaya ba ay tao lamang at hindi dapat sambahin? Yan ang ating topic. Para masagot yan ng tama, gagamit tayo ng mga guide questions. Number 1, ano ang Mesaya bago pa siya nagkatawang tao dito sa lupa? Number 2, nasaan ang Mesaya bago siya isinilang dito sa mundo? Number 3, dapat bang sambahin ang Mesaya? Ang mga tanong na yan ang mag-establish kung ano ang Mesaya para malaman natin kung siya nga ba ay dapat o hindi dapat sambahin. Hindi tayo magpapaligoy-ligoy. Talakayin na natin ang guide question number 1. Ano ang Mesaya bago pa siya nagkatawang tao dito sa lupa? John chapter 17 verse 24. You loved me before the creation of the world. Pinatutunayan ng verse na ang naging Mesaya ay existing na bago pa man nilikha ang mundo. Diyan pa lang, magkaka-idea na kayo kung dapat bang paniwalaan ang doktrinang nagsasabi na ang Mesaya ay tao. Dadagdagan po natin yan habang tayo ay nagpapatuloy sa pagtatalakay. Para sa mga hindi naniniwala at nais ipabasura ang buong New Testament, gagamit kami ng mga katibayan mula sa Old Testament para patunayan ang nasusulat sa New Testament. Job chapter 38 verse 4 hanggang 7. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Who mark off its dimensions? Surely you know. Who stretched a measuring line across it? On what were its footings set? Or who laid its cornerstone? While the morning stars sang together, and all the angels shouted for joy. Tanong, sino-sino ang mga tauhan sa verse na ating binasa? Una, ang may likha siyempre. Then, may nababanggit na morning stars
at mga sons of Elohim. Ang mga morning stars at sons of Elohim ay mga angels. Pag-uusapan natin ang morning stars. Sa Revelation, may namumukod tanging morning star. Revelation chapter 22 verse 16. I, Yahweh Shai, have sent my angel to give you this testimony for the assemblies. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Ayan, sinabi ng Messiah na siya ang bright and morning star, ang root and offspring ni David. Sa makatuwid, ang Messiah ay isang high-ranking angel bilang morning star na nagkatawang tao dumaan sa angkan ni David. Ang morning star angel na ito ay presente na bago pa man nilikha ang mundo at ang unang tao. Silipin natin ang kaganapan na may kaugnayan sa paglikha ng tao. Genesis chapter 1 verse 26. Then Alahayam said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Tagalog, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Let us create mankind. Ang emphasis po natin dito ay nasa unang sentence. Sino sa palagay nyo ang kausap ng Ama noong sinabi niyang likhain natin ang tao? Tandaan, ayon sa Job chapter 38, ang mga personalidad na presente during creation ay walang iba kundi ang Ama, mga morning stars at iba pang angheles. Sa makatuwid, ang kausap ng Ama ay ang kanyang mga high-ranking angels, the morning stars. Isa doon ang naging Messiah natin. Sa muli, tao ba siya? Pakinggan nyo ang inyong konsensya at huwag ang doktrina. Dahil ang Ama ay walang kasamang tao noong nilikha niya ang sanlibutan. Nasagot na natin ang unang guide question kung ano ba ang Messiah bago siya nagkatawang tao. Siya po ay isang high-ranking angel, morning star. Hindi siya tao. Pairalin ang totoo at huwag ang doktrina. Guide question number 2. Nasaan ang Messiah bago siya isinilang dito sa mundo? Napatunayan na natin kanina na ang Messiah bago pa manilikha ang sanlibutan ay kasama na ng Ama during creation. Pagkatapos naman ng creation, dumami na ang mga tao, naging masama at naganap ang baha noong panahon ni Noah. Pagkatapos ng baha, naganap ang pagsisimula ng pagsasabuatan ng mga bansa laban sa Ama. Ang landmark o milestone niyan ay ang pagtatayo nila ng Tower of Babel. Yan ang pinaka-milestone ng pag-usbong ng isang civilization na naging Great Babylon. Umusbong din ang mga naghahari-harian dito sa mundo, tuloy-tuloy hanggang sa kasalukuyang panahon. Sana napanood nyo ang Babylon series para meron kayong idea kung ano ang nangyari sa mga panahong ito. Ang mga bansa ay nagsasabuatan at kinakalaban nila ang kalooban ng Ama. Ano ang tugon ng Ama sa mga nangyayari? Yan ang inilarawan ng nasusulat sa Psalms chapter 2, verse 1 to 3. Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up, and the rulers band together against Yahweh and against the anointed, saying, "Let us break their chains and throw off their shackles." Ayan, nakita ng Ama ang mga nangyayari sa mundo. Ang pagsisimula ng geopolitics. Ano ang naging reaksyon ng Ama? The one enthroned in heaven laughs. Yahweh scoffs at them.
He rebukes them in His anger and terrifies them in His wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy mountain. Nagalit ang Ama. Sinabi niya, bakit nagsasabuatan ang mga bansa? At kanyang sinabi, may nakatalaga akong maghahari sa Mount Zion. Sabay, inappoint niya ang isang high-ranking angel, isang morning star. At ano ang sinabi ng hinirang ng Ama? Psalm chapter 2 pa rin tayo. Verse 7, I will proclaim Yahweh's decree. He said to me, You are my son. Today I have become your father. Ask me, and I will make the nations your inheritance, and the ends of the earth your possession. Ipapahayag ko ang sinabi ni Yahweh. Kanyang sinabi sa akin, sa araw na ito, kita'y ipinanganak, ako ay iyong naging ama. OHC, hindi ba't lahat naman ng angels ay dati namang tinatawag na sons of Elohim? Bakit sinabi pa ng Ama na ngayong araw na ito, ako ay naging iyong ama? Yes, tama po. Ang lahat ng angels ay tinawag sa Bible na sons of Elohim. Ngunit, hindi lahat ng angels ay pinagkalooban ng Ama ng kanyang pangalan. Isa lang ang namumukod tanging anghel na pinagkalooban niya ng kanyang pangalan. In short, ang anghel na ito ay naging Yahweh din ang pangalan, junior sa Ama. Para hindi kayo malito sa pagpapatuloy ng ating pagtatalakay, for purposes of clarity, ang Ama ay tawagin nating Yahweh Senior at ang anak ay tawagin nating Yahweh Junior. Hindi po yan pagyurak dahil ang hangad natin ay kalinawan at hindi paglapastangan. Ang senior at junior relationship ng ama at ng anak ay makikita natin sa pangyayari noong pinaulanan ng apoy at ginunaw ang Sodom and Gomorrah. Simulan natin sa panahong pinuntahan si Abraham ng 3 lalaking panauhin bago naganap ang paggunaw sa Sodom and Gomorrah. Genesis chapter 18. Yahweh appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Ayan, nakipagkita si Yahweh Junior kay Abraham kasama ang 2 pang anghel. Ang appearance nila ay tao, 3 men. Ngunit nakilala sila ni Abraham, kung kaya nagpatira pa ito, dikit ang kanyang mukha sa lupa. Ang pumunta kay Abraham ay si Yahweh Junior at hindi ang Yahweh Senior. Bakit namin nasabi na ang pumunta kay Abraham ay hindi ang Yahweh Senior, kundi ang Yahweh Junior? John chapter 1 verse 18. No one has ever seen Alahayam, but the one and only Son, who is himself Alahayam, and is in closest relationship with the Father, has made him known. Malinaw na sinabi, walang sino mang nakakita sa Yahweh Senior, kundi ang anak na si Yahweh Junior, na isa ring Alahayam o Elohim, at may pinakamalapit na relasyon sa Yahweh Senior. Sinamba ni Abraham si Yahweh Junior? Yes, nagpatira pa siya. Tandaan nyo yan. Ngayon, paano nilusaw ang Sodom and Gomorrah? Genesis chapter 19 verse 24. Then Yahweh rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from Yahweh out of the heavens. At si Yahweh ay nagpaulan ng kumukulong asopre sa Sodom and Gomorrah
mula kay Yahweh na nasa langit. Ayan, kitang-kita ang senior and junior relationship ng ama at ng anak. Nagtandem ang dalawa upang gunawin ang Sodom and Gomorrah. Ang Yahweh Junior na pinakain pa ni Abraham ang nagpaulan ng kumukulong asopre mula kay Yahweh Senior na nasa kalangitan. Isa pang pagpapatunay, ang sariling pangalan ni Yahweh Senior ay ipinangalan niya mismo kay Yahweh Junior. Exodus chapter 23 verse 20 hanggang 22. See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion, since my name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and I will oppose those who oppose you. Ayan nasusulat. Ipinadala ng Ama ang isang anghel upang pangunahan sina Moses at pinagbilinan sila ng Ama na sumunod sa instruction ng anghel. Binalaan sila na huwag maging rebelde dahil hindi nito patatawarin ang rebellion sapagkat taglay nitong anghel ang pangalan ni Yahweh Senior. In short, ang anghel na ipinadala ay walang iba kundi si Yahweh Junior. Hindi niya patatawarin ang mga kagaya ni Korah na naghihimagsik sa patakaran na ipinatutupad ni Moses. Nilamon sila ng lupa. Huwag na huwag niyong kalilimutan na ang pinakalayunin ni Yahweh Junior mula pa sa panahong pinangunahan niya ang mga Israelites na lumabas mula sa Egypt hanggang sa kasalukuyan at sa mga darating pang panahon, ang kanyang layunin ay tipunin ang kawan. Nagbuwis siya ng buhay. Matipon lamang ang kanyang minanang Israel. Rebellion is a big offense na hindi niya palalampasin. Ngayon, paano pinangungunahan at binantayan ni Yahweh Junior ang paglalakbay ng kanyang Israel papunta sa Promised Land? Exodus chapter 13 verse 21 hanggang 22. By day, Yahweh went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light so that they could travel by day or night. Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. Ang itinalagang anghel na nagtataglay ng pangalan ng Ama, si Yahweh Junior ang nasa haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. At hindi sila nito iniwanan. Bago na mahinga si Moses, ang pamumuno sa Israel ay inihabilin ni Moses kay Joshua. Si Joshua ang nagpatuloy ng paglalakbay at ngayon, kailangan niyang pangunahan ang pagbawi sa Promised Land na kinubkob ng mga Canaanites at iba pang dayuhan. Kasama pa rin ba nila ang anghel, si Yahweh Junior? Yes. Ano nga ulit ang role ni Yahweh Junior? Ayon sa verse kanina, to guard the Israelites. Gwardya, protektor, tagapagtanggol laban sa mga kaaway habang sila ay naglalakbay papuntang Promised Land. At ngayon, nahaharap ang mga Israelites sa pakikidigma laban sa Jericho upang bawiin ang lupain. Nasa panganib ang buong Israel ni Jacob. Noong napipinto na ang sagupaan laban sa Jericho, may isang pangyayari na dapat nating titigan. Joshua chapter 5 verse 13
hanggang 15, the fall of Jericho. Now, when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Verse 14, "Neither," he replied, "but as commander of the army of Yahweh, I have now come." Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, "What message does Yahweh my Elohim have for his servant?" Verse 15, the commander of Yahweh's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. Sinasabing may isang lalaki na biglang sumulpot, may dala itong sword o espada. Nilapitan ito ni Joshua at tinanong, "Sa amin ka ba o sa kalaban?" Tinatanong ni Joshua kung siya ay kawal ng Israel o kawal ng kalaban. Sumagot ang lalaki, "Neither," wala. Hindi siya kawal ng Israel at hindi rin siya kawal ng kalaban, sapagkat siya ang commander ng hukbo ni Yahweh Senior, commander of the heavenly host. Sa pagkarinig dito, nagpatira pa si Joshua sa lupa. Sino ang lalaking ito sa akala nyo? Sino pa nga ba? Walang iba, kundi yung anghel na ibinigay ni Yahweh Senior kay Moses na nagtataglay ng kanyang pangalan. Ang lalaking ito sa harap ni Joshua ay walang iba kundi si Yahweh Junior. Tinanong ni Joshua kung ano ang mensahe ni Yahweh Senior. Ang tugon sa kanya ay ganito, "Hubarin mo ang iyong mga sandals, sapagkat ang iyong kinatatayuan ay sagradong lupa, holy ground." Sa sagot na ganito, makikita nyo ang kanyang kapangyarihan o authority bilang isang alahayam. Hindi ba't ganyan din ang sinabi kay Moses sa burning bush noong unang nagpakilala si Yahweh Senior? "Remove your sandals." Hubarin mo ang iyong sandals. Bakit ganun ang sinabi ni Yahweh Junior kay Joshua? Sapagkat taglay ni Yahweh Junior ang pangalan ni Yahweh Senior. Siya ay kaisa ng Yahweh Senior sa pagiging alahayam o Elohim. Sinamba rin ba siya ni Joshua? Yes, nagpatira pa din si Joshua sa harapan niya. Dikit ang mukha sa lupa. Ngayon, bakit si Yahweh Junior ang nanguna sa mga Israelites ni Jacob sa kanilang paglalakbay? Hindi ba kayo nagtataka? Sapagkat ang Israel ni Jacob ay pamana sa kanya ni Yahweh Senior. Joel chapter 3 verse 2, "I will gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. There I will put them on trial for what they did to my inheritance, my people Israel, because they scattered my people among the nations and divided up my land." Maliwanag sa verse na ang Israel ay ipinamana ni Yahweh Senior kay Yahweh Junior. Bago pa man bumaba at nagkatawang tao, pinapatnubayan na ni Yahweh Junior ang kanyang Israel papunta sa Promised Land. Ngayon, dahil sa pagkaswail at pagkakasala ng Israel ni Jacob, sila ay nagkawatak-watak sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga naunang diaspora ay ang Assyrian at Babylonian invasion. Nawasak ang Israel ni Jacob. Ang nakabalik sa Jerusalem ay ang tribe of Judah na lang. Dito na nagkatawang tao si Yahweh Junior upang muling sagipin, tipunin, at gabayan tulad ng kanyang ginawa sa panahon ni Moses. Bakit alam ni OHC ang mga sekretong ito? Because somebody out there told us. Ganun na lang po, para wala ng intriga.
Ang katotohanan sa aming sinasabi ay pinatutunayan din sa Matthew chapter 15 verse 24. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Matthew chapter 10 verse 5 to 6. These 12 Yahweh sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. Pansinin nyo, kung sino talaga ang pinuntahan ng Mesaya noong nagkatawang tao siya at ano ang purpose, i-connect nyo doon sa panahon ni Moses. Makikita nyo na ang purpose niya ay para tipunin ang kawan, ang Israel ni Jacob na kanyang minana mula kay Yahweh Senior. At tulad pa rin sa panahon ni Moses, taglay pa rin ng Mesaya ang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Siya pa rin si Yahweh Junior. John chapter 5 verse 43. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Bakit tinawag natin siyang Yahweh at hindi Yahweh lang? Sapagkat ang ibig sabihin ng suffix na Shai ay He saves, He directs, He leads. Yahweh technically means Yahweh saves, Yahweh leads. Kung paanong ipinakilala ni Yahweh Senior ang anak kay Moses bilang anghel na kanilang gabay o giya, muling ipinakilala din ng Ama si Yahweh Junior sa mga tao noong ito ay nagkatawang tao. Tulad halimbawa, noong binautismuhan ni John ang Mesaya, nagsalita ang Ama mula sa kalangitan. Matthew chapter 3 verse 17. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Ito ang sinabi. Ito ang sinisinta kong anak na aking kinalulugdan. Isa pang pagkakataon na muling ipinakilala ng Ama ang Mesaya ay sa Transfiguration kasama si Moses at Elijah. Matthew chapter 17 verse 3 to 5. Just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Yahweh. Verse 5. While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him. Ito ang aking sinisintang anak na lubos kong kinalulugdan. Makinig kayo sa kanya. He leads. Yan ang buong kahulugan ng mensahe mula kay Yahweh Senior upang ipakilala si Yahweh Junior. Bago namin sagutin ang pinaka-finale question, tao ba ang Mesaya at hindi dapat sambahin? Bago natin sagutin yan, sariwain muna natin ang mahahalagang punto na ating pinagdaanan. Number 1, ang Mesaya ay existing na bago pa man nilikha ang mundo. John chapter 17 verse 24. Number 2, sa panimula ng paglilikha, naruroon na ang mga angels, mga sons of Elohim at mga high-ranking angels na tinaguriang morning stars. Job chapter 38 verse 4 hanggang 7. Number 3, isa sa morning stars ay ang Mesaya King Yahweh. Revelation chapter 22 verse 16. Number 4, ang mga high-ranking angels or morning stars ang kausap ng Ama noong nilikha ang tao. Genesis chapter 1 verse 26. Number 5, isa sa morning stars ang itinaas ng Ama bilang kanyang anak. Ibinigay dito ng Ama ang kanyang pangalan, kung kaya tinaglay nito ang pangalan ng Ama. Sa puntong yan, siya ay naging alahayam or Elohim dahil sa kaakibat na kapangyarihan at authority ng pangalan. Psalms chapter 2.
Dito nagsimula ang concept of duality, Father and Son, Senior and Junior. Number 6, ang duality ng alahayam, Elohim, ay napatunayan noong pinaulanan ng kumukulong asopre ang Sodom and Gomorrah. Ipinakita ang tandem ng Yahweh Senior at Yahweh Junior. Genesis chapter 19 verse 24. Number 7, ang itinalagang anghel ni Yahweh Senior upang manguna sa Israel ay nagtataglay ng kanyang pangalan sa makatuwid. Ito ay walang iba kundi si Yahweh Junior. Siya ang nasa pillar of cloud sa araw at pillar of fire sa gabi. Exodus chapter 13 verse 21 hanggang 22. Number 8, noong nahaharap sa pakikidigma ang Israel laban sa Jericho, sumulpot si Yahweh Junior at nagpakilalang commander ng hukbo ni Yahweh Senior. Inutusan niya si Joshua na hubarin ito ang kanyang sandals. Joshua chapter 5 verse 13 to 15. Ngayong nailahad na namin ang mahahalagang punto, tao ba ang Mesaya at hindi dapat sambahin? Sagot, ang Mesaya ay hindi tao. Ito ang mga basehan. Number 1, existing na siya bago pa man nalikha ang mundo at ang tao. John chapter 17 verse 24. Wala pong tao na mas nauna pa sa mundo. Sa makatuwid, ang Mesaya ay hindi tao na katulad natin. Pangalawang patunay na ang Mesaya ay hindi tao. This is number 2. Ang Mesaya sa pasimula ay isang anghel sapagkat siya ang morning star. Revelation chapter 22 verse 16. Ang mga morning stars ay presente noong nililikha ang mundo. Job chapter 38 verse 4 to 7. Gaya ng unang sinabi natin, walang tao na nauna pa sa mundo. Pangatlong basihan na hindi tao ang Mesaya. This is number 3. Ang itinalaga ng Ama na hari ng Mount Zion at tagapagmana ng mundo ay ang kanyang anak, the morning star, isang anghel na pinagkalooban niya ng kanyang pangalan at pagiging alahayam or Elohim, Psalms chapter 2. Pang-apat na rason, ang Mesaya ay anak ng alahayam, Elohim, bago pa man ito nagkatawang tao bilang Mesaya. Siya ang nagpaulan ng kumukulong asopre sa Sodom and Gomorrah at siya rin ang nasa pillar of fire, pillar of cloud sa panahon ni Moses. Panglimang rason na ang Mesaya ay hindi tao. This is number 5. Siya ang commander ng heavenly armies mula sa panahon ni Joshua hanggang sa kanyang muling pagbabalik kasama ang 100 million angels. Revelation chapter 5 verse 11. Walang tao na pwedeng maging commander-in-chief ng heavenly armies. Conclusion, ang Mesaya ay isang dating anghel na binahagian ng Ama ng pagiging Elohim sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng kanyang pangalan, kung kaya tinawag niya itong anak. May isang pangalan, isang authority. Sila ay naging isa sa pagiging Elohim, kaya sinabi ng anak na siya at ang Ama ay isa. Ganun pa man, sinabi rin ng anak na ang kanyang ama ay mas nakakahigit kaysa kanya. My Father is greater than I. Sa makatuwid, hindi ibig sabihin na porket siya ay nagkatawang tao para tipunin ang Israel ay tao talaga siyang kagaya natin. Para sa mga nagtuturo na ang Mesaya ay tao lamang na kagaya natin, laliman nyo kaya muna ang inyong pag-aaral. Bumalik kayo sa Old Testament para makita nyo ang kanyang tunay na pinagmulan. Hindi yung paikot-ikot lang kayo sa New Testament kung saan ang inilalarawan lamang ay ang kanyang pagkakatawang tao. Yan ang kulang ng inyong pag-aaral. Isa pang konsiderasyon, kung si Maria ay hindi nyo tinatanggap bilang mediator dahil sabi nyo siya ay tao, which is, totoo naman, bakit ang Mesaya ay itinuturing yung mediator kung baga ito ay tao din? At kung ang Mesaya na muling babalik ay tao lamang, paano kayo ililigtas
ng isang tao. Yan, magmuni-muni kayo. Ngayon, dapat bang sambahin si Yahweh Jr., ang anak na naging Mesaya at upcoming King of Kings? Isang malutong na oo ang sagot namin. Yes, dapat siyang sambahin bilang Elohim na kaisa ng Ama. Ano ang mga rason? Number 1, siya ay Commander-in-Chief ng Heavenly Army ni Yahweh Senior. Number 2, ibinigay ng Ama ang kanyang banal na pangalan sa anak. Number 3, sinamba ni Abraham si Yahweh Jr. na naging Mesaya bandang huli. Number 4, sinamba din siya ni Joshua na nagtanggal pa nga ng kanyang sandals. Number 5, noong siya ay nagkatawang tao, sanggol pa lang, sinamba din siya ng 3 pantas na nagmumula dito sa atin sa silangan. Matthew chapter 2, verse 1, verse 2, and 11. Sa verse 1, after Yahushua was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, Maryam, and they bowed down and worshipped him. Sinamba ng 3 pantas ang Messiah? Yes. Sa Old Testament, sinamba siya ni Abraham at Joshua. Ganon din si Moses at Aaron. Hindi lang natin naibigay ang mga verses, but there are so many sources kung saan nagpapatirapa si Moses at Aaron. Sa New Testament naman, sinamba siya ng 3 pantas. Ngayon, may sinabi bang nagkasala sa kautusan ang mga sumamba sa kanya? Mula kay Abraham, kay Joshua, kay Moses, kay Aaron, at sa New Testament, itong 3 pantas? May nakita ba kayong nagkasala? Ang mga yan? Wala. Bilang paglilinaw, hindi lahat ng angels ay pwedeng sambahin. Tanging ang anak lamang na pinagkalooban ng Ama ng kanyang pangalan bilang Elohim ang dapat sambahin. Revelation chapter 22 verse 8 and 9. I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, "Don't do that. I am a fellow servant." Ayan, malinaw na sinabi ng anghel kay John, tumayo ka, huwag mong gagawin yan. Huwag kang magpapatirapa sa aking harapan sapagkat tulad mo, ako'y isa ring hamak na servant, lingkod. Yan ang pagpapatunay na iba-iba ang antas ng mga angheles. Ngayon, ano ang problema nitong mga oneness na sumisipa sa Mesaya? Sa totoo lang, hindi nyo talaga nauunawaan ang tamang kahulugan ng salitang oneness. Hindi nyo nauunawaan kung paanong ang Ama at ang Anak ay isa bilang Elohim and at the same time, mayroong separate personality. Ang Ama ay Ama at ang Anak ay Anak. Ang pangalan ng Ama ay nasa Anak at sila ay isa sa pagiging Elohim although hiwalay ang kanilang personality. Ang Anak ay representative or isinugo ng Ama. Kung ano ang trato mo sa isinugo, yun din ang naging trato mo doon sa nagsugo. Kung binastos mo ang inutusan, binastos mo na rin ang nag-utos. Kung nireject mo ang inutusan, in effect, nireject mo rin ang nag-utos. Kung hindi mo kinilala ang authority na ibinigay doon sa inutusang anak, hindi mo rin kinikilala ang pinagmula ng authority, yung Ama. Yan ang ibig sabihin ng I and the Father are one.
They are one in authority, oneness. Isa sila sa pagiging Elohim, ngunit may hiwalay silang personality. Yan supposedly ang tamang kahulugan ng salitang oneness na inyong ginagamit, ngunit hindi nyo naman talaga nauunawaan. Mali po yung ginagawa ninyo na kinikick out ninyo ang anak dahil sabi nyo oneness. Hindi nyo naintindihan ang oneness. Aralin nyo muna bago kayo mag-formulate ng kung ano-anong doktrinang kalapastanganan. Yan ang babala namin sa inyo. Kapag ba sinamba mo ang Mesaya, nagkasala ka ba sa first commandment ng 10 commandments? Unawaan nga natin ang first commandment. And Elohim spoke all these words. I am Yahweh your Elohim, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other Elohim before me. Tanong, ano ang pangalang ibinigay ng Ama at tinaglay ng kanyang anak? Yahweh. Sino ang nasa pillar of clouds at pillar of fire? Yahweh. Ano ang pangalan ng naglaba sa Israelites mula sa Egypt? Yahweh. Hindi ba't ang Ama at ang Anak ay naging isa sa pagka-Elohim dahil iisa ang kanilang pangalan? Pareho silang Yahweh. At dahil sa pangalan yan, kung kaya ang Anak ay sinamba ni Abraham, ni Joshua, ni Moses. At sa New Testament, sinamba rin ng 3 pantas mula sa silangan. At wala ni isa man sa kanila ang sinabing nagkasala sa kautusan. Hindi nyo ba napapansin na mali ang inyong interpretation? Ito, para sa lahat na hindi kumikilala o ayaw kumilala sa Messiah, pinatunayan na namin sa inyo mula pa sa Old Testament na ang Messiah ay legitimate na anak mula mismo sa pananalita ng Ama at sa mga panulat ng mga propeta. Tandaan nyo ito. John chapter 14 verse 6. No one comes to the Father except through the Son. Walang sino mang pwedeng dumirekta sa Ama na hindi dadaan sa Anak. Tigilan ang mga kalapastangan ng katuruan. Period. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Heritage Channel. Para sa mga new subscribers, huwag kalimutang panoorin ang The Guide kung hindi pa napapanood. Ang link ay matatagpuan sa ibaba lamang nitong video. Para sa mga newly baptized, welcome to the covenant. At para sa lahat, be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng mensahe. At kung kayo po ay may mga katanungan, paki-click po ang link sa ibaba at paki-like and share na rin po. Maraming salamat.